Hello Pisces, Sun, Moon Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, first message ninyo na King of Cups. Ayan. So, baka you are well, this is your energy, Pisces. But siguro rin, you are going to reach out to someone, na katulad mo, water sign din. And maybe you are going to ask for help, advice, kumbaga, sa taong ito. This could be someone na mas matured sa inyo, pwedeng matured by age, or pwede rin at the same time emotionally matured na rin ang taong ito, and at the same time may maturity na in terms of age, no? So pwedeng ganoon, baka meron kayong kailangang pagdesisyonan. That's why you need an opinion, no, of someone na katulad ni King of Cups. We have Six of Swords. So, siguro, itong sitwasyon ninyo ang isasangguni ninyo sa kanya. 'Di ba? Maaaring this is someone na pwedeng mentor ito, pwedeng life coach, pwedeng spiritual counselor, spiritual guide, pwede rin na dad ninyo, no? Or someone na parang father figure ninyo, no? So, pwedeng gano'n ang sitwasyon ng iba sa inyo dito, Pisces. You're going to ask for guidance of this person. Maybe dahil meron kayong pinagdadaan na medyo mahirap, this is something that is not healthy anymore para sa'yo. Madilim ang sitwasyon. So, ibig sabihin, this could be problematic, this could be surrounded with toxicity, yung buhay ninyo rito sa sitwasyon na to. Kaya maaaring nangangailangan kayo ng opinion ng iba, kailangan ninyo ng advice ng someone na masasabi ninyong mas seasoned na in life, no, in terms of life's experiences. So kaya siguro kayo lalapit sa isang katulad ni King of Cups, and probably, baka bigyan kayo rito ng advice na it's time for you to go. Diba? Baka yun din ang iniisip ninyo, baka naghahanap lang kayo ng iba pang opinion na po pwedeng mag-agree doon sa opinion ninyo, or maging in alignment doon sa gusto ninyo mangyari, no? Baka gusto lang ninyo ng confirmation, kaya kayo lalapit sa katulad ni King of Cups, kasi po pwedeng ang gusto rin ninyo na umalis na, iwanan nyo na yung sitwasyon, talikuran nyo na yung sitwasyon na to na medyo masalimuot, mahirap, and it's not healthy na para sa iyo, no? So this could be anything, okay? Pwedeng relationship yan, pwedeng trabaho, na talagang it's not healthy for you anymore, hindi na to maganda, baka you are feeling unsafe na sa sitwasyon na to, kaya you are moving on from that, no? And feeling ko, kung ano man ang gagawin ninyo rito, wherever you are heading, feeling ko divinely guided kayo, no? Ang daming stars, so parang the stars are aligning for you, no? At iniilawan nila yung daan na kung saan doon ka dapat mapunta, no? Iniilawan nila yung path na ito para makita mo agad na doon ka dapat mapunta, So this could be this is a new beginning. Definitely magsisimula kayo ng bagong buhay where you are heading, and ito, may relocation siguro, maglilipat siguro kayo ng place of residence, maglilipat kayo ng bahay, something like that. So what else? We have Nine of Wands. Ayan. So dito sa Nine of Wands, pwedeng kailangan ninyong protection, nandito yung sarili ninyo, no? Maybe also kaya mas pipiliin ninyong umalis na sa sitwasyon na to because you are thinking of your safety, you are thinking of your health, no? Your overall health, yung physical health ninyo, yung mental health ninyo, kasi parang kayo rito, baka masasabi siguro ninyo rito na parang hindi na kayo
'Di ba kung magtatagal pa kayo sa sitwasyon na 'to, baka mas lalong mahirapan ang buhay ninyo or mas lalong mahirapan kayo na makalabas sa ganitong sitwasyon. Kaya in defense, no, para sa sarili mo, so aalis ka na, 'di ba? Before it's too late, aalis ka na. So you are protecting yourself, protecting your health, protecting your safety, your sanity, no? So, tingnan natin kung ano pa ang mga mensahe para sa'yo. We have protection. Ayan. So, talaga, no? Pisces, kailangan nyo talagang proteksyonan ang inyong sarili, ang inyong well-being, ang inyong, ang inyong katawan, yung inyong pag-iisip, 'di ba? Kasi baka malunod na kayo dito sa stress, no? Kaya maganda 'yon, no? That you are going to walk away from that toxic situation. We have healing. Yan, this is what you need, no? Healing. Ngayong alis ka na, you're on the road to your happiness, you're on the road to your safety, you are on the road to your peace, 'di ba? So, makakapagsimula na kayong mag-heal kasi mas mabilis mag-heal kung nandoon kayo sa isang bagong lugar, no? Bagong environment, bagong mga tao na nakikita ninyo sa inyong paligid, mas mabilis mag-heal kung hindi kayo nare-remind, no, ng mga sitwasyon or bagay or lalo-lalo na yung tao na nagdudulot sa iyo ng sama ng loob, no? So, what else? We have cleanse. Yeah, kailangan mo talaga yan. You know, when you get to where you are going, it's time for you to cleanse. You know, tanggalin mo na lahat ng negativity sa buhay ninyo, sa inyong katawan. Okay? Release any kind of negative and toxic people, things, situations. Remove all of them, no? Anything na hindi mo na kailangan sa buhay mo. Okay? So, let's see kung ano pa ang mga kaganapan sa buhay ni Pisces. You are light. Wow. So, ito rin yung inyong mission, no? You are light. Ikaw din ang magsisilbing liwanag din sa buhay ng ibang tao. Maybe also, you've got a lot of experiences na din sa buhay, hirap na naranasan ninyo at napagtagumpayan nyo na. Kaya, kumbaga, seasoned na din kayo, no, in terms of life experiences. And you've got so much to share, no, with other people. Kaya, maaari na ikaw din yung magiging inspirasyon ng ibang tao. Ikaw din yung magsisilbing liwanag, diba, sa buhay ng ibang tao. So, what else? Bravely market your magic. Ayan. So, maging matapang ka, no? Maging matapang ka na ipakita sa mundo kung ano ang meron ka, 'di ba? Maging matapang ka na harapin ang hamon ng buhay, maging honest, no? And brave ka, kumbaga, no? Na maging maging inspirasyon ka, 'di ba? Sa maraming tao. Ipakita mo, i-share mo sa kanila kung ano ang mga lessons in life, yung wisdom ninyo, 'di ba? Anong mga natutunan ninyo sa buhay in the past, kasi yun ang parang mag-i-inspire din sa maraming tao. And yun ang magsisilbing motivation and inspiration din, ano? Ikaw magsisilbing ilaw, no? Yung mga sasabihin mo siguro is going to touch many people's lives, 'di ba? Kasi parang yun yung ninyo yun yung mission ninyo sa ngayon. Kung ano mga natutunan ninyo sa buhay in the past, share it with the world, inspire people, 'di ba? Na maging magaan din ang buhay nila. We have ambush fear with your ferocious dream. Ayan. So, huwag kayong matakot na abutin ang inyong mga pangarap. Okay? Huwag kayong matakot na gawin ang mga bagay na dapat ninyong gawin para
matupad ninyo ang inyong mga pangarap. Kasi sayang, 'di ba? Sayang na mga dreams ninyo, sayang na mga goals ninyo, mga plano ninyo if you're not going to take action para ma-achieve ninyo ang mga yon. So, huwag kayong matakot, no? Kasi hindi i-instill ng universe sa isip ninyo yung mga pangarap ninyong yan, yung mga dreams ninyong yan, if hindi mo kayang abutin. Okay? Kaya the fact na nandiyan dyan sa isip mo, kasi kaya mong gawin yan, kaya mong isakatuparan yan, 'di ba? Kaya nga may kasabihan, 'di ba? Kung kaya mong isipin, kaya mo ring gawin yan. Okay? So take action na. Good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.